Hi Scorpio, love messages, love reading tayo 2025. Ito na, harapin na po natin ang inyong pagbasa. Will be straightforward. Ano nga bang ganap sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon? Anong parating ngayong bagong taon 2025 Scorpio? No matter what your relationship status, single ka pa man, in a relationship, married, hingan lang natin ng mensaheng gabay, syempre pa. Anong kailangan yung marinig? Dito muna tayo sa Papusong Oracle. Medyo mahirap i-shuffle ito, pero kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong bagong taon. Scorpio 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay para sa mga Scorpio. This time, gusto ko pong ikat ito into 3. Ayan. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. Uy! Sandali. Medyo ano to? R18. Charot. Hindi. Kita mo siya. Tingnan natin. Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For this you will find true bliss. Uy! May hugot, ulitin natin, honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Ayan, napaano ko. Since as a Scorpio, kayo ay nasa 8th house of SEX, sexuals, union. Ayan, umangat siya. So, dyan pa lang, I feel na merong pag-init sa inyong mga buhay, relasyon, naangat yung affection, or for some of you, tayo ay general reading. Ano po, just only take what resonate. Kumbaga yung cravings. Ayan. Cravings, gutom ka na naman, Moonchild. Hindi. Kumbaga, aangat marahil yung longingness, yung cravings sa inyong mga partner, reversal yung energy, pwede nyo itong maramdaman, couples, attached, married sa inyong mga partners, or matatawag yung partners in life, para nga hanap-hanapin kayo mentally, emotionally, physically, and dito. Kung meron kayong pagdaanan dyan pa lang, I feel na wala namang perfect relationship, pero merong solusyon. At ito yung affection. Okay? Yung love language nyo. Maging ano pa man yan. Yung act of service. Pagdating sa buhay, pag-ibig. Single. Why not? Maaring dyan pa lang, para bang, higit kayong magiging bukas. Or magiging open-minded. Mas magiging malawak kayo mag-isip. Yung inyong mga pananaw sa buhay pag-ibig ay may pagkamalalim, may pagka-intense, extreme 2025. Clarify natin yan. Actually, astrologically, Scorpio, isa rin talaga sa pinaka-mag-highlight sa inyo ay ang inyong 8th house. Ayan, of SEX. Yung, on a soul level, yung connection. Sa 8th house, napakalawak niyan. Rebirth, renewal, may bago or pagbabago if ever dumaan kayo sa ilang, especially itong mga nakalipas na buwan or taon na parang sinubok ang inyong buhay pagsasama, mag-asawa, relasyon. Ayan. Ayan na. May pag-init. Parang manunumbalik yung init sa inyong pagsasama. At dito higit yung pahalagahan on a soul level ang isa't isa. At dyan, definitely, aangat yung tunay na saya. Yung true bliss. Okay, tingnan natin, ha? Ang dami ng sinabi ni Moonchild doon pa lang. Guidance, advice para sa mga Scorpio 2025. Mula dito sa pinaka-umangat sa inyo, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Guidance, advice po, Scorpio. Uy. 2025, pag-ibig, relasyon, anong gabay? Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Guidance po. Advice, Scorpio 2025. Okay, pa isa-isa yung bumabagsak. Tayo po yung live na live sa ating YT, guys. Babalikan ko kayo after nitong Scorpio. The 10 of Cups. This one is in reverse. The 9 of Swords reverse,
Page of Pentacles reverse, the Hermit reverse. So, nakakakuha tayo ng reversal cards. Hindi po ibig sabihin ay hindi na okay agad. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Ito na yung sinasabi ko, lalo pa kung meron na kayong pinagdaanan talaga nitong mga nakalipas, hindi naging madali ang ilang sitwasyon, naging mabagal yung progreso o yung resulta sana na gusto nyo makita. Minsan may mga plano tayo para sa ating koneksyon, kakonekta, partner na hindi isa sa katuparan eh. Kasi nga, yung mga plano natin, sabi nga, pwede pa yung mabago. May plano siya para sa inyo. Okay? At ito yung higit na mapagtibay kayo. I will be honest, ayan. Parang for some of you, merong ma-experience 2025 na parang dadaan kayo sa reflection or introspection. The Hermit, the Nine of Swords, meron kayong marirealize ngayong bagong taon sa inyong buhay, relasyon. At dito, parang, kasi nga, on a soul level na yung gusto nyong makita sana sa pagsasama. Mas seryoso, mas malalim, or a reminder ito na dumaan kayo sa pagsisiyasat. Ayan. Pag-aralan ang inyong pagsasama. Mula doon sa aking ilang unang naiwan, Scorpio. Ganun pa ba? Mainit pa ba? Mainit pa ba yan? May pagka-intense pa ba? Andiyan pa ba yung cravings? Or merong namumulila? Parang merong kulang. Parang hindi na ito the same kagaya nung una or kung sino kayo before. I-allow mo, Scorpio, na damahin, pag-aralan ito. Huwag mong i-ignore yung red flag. Yes, guys, I will be honest, para sa ilan, ayan, kasi andyan yung longingness nyo sa love, sa inyong partner. Pero kung hindi na ito na ibibigay ng sapat para sa inyo, at merong ilang emosyon na hindi na naibabalik ng tama, at nagiinit na lang ang ulo, okay? Patuloy ang delays, imbalance, Knight of Cups, King of Cups, reverse, walang pagsabay. Kayo ang higit na makapagpapasya. Of course, sabi ko nga yung rebirth, renewal, new beginnings, yan po yung mag-highlight sa inyo. 8th house of transformation, transitions, pahintulutan nyo, Scorpio, ang inyong mga sarili na harapin ng mga bago or pagbabago sa inyong buhay. Kasi baka nagkakaroon ng blockage. Baka ang ilan ay nai-stuck sa isang relasyon na hindi naman na nag-iinit talaga. Diyan na nakukulangan. At nananatili na lang sa ilusyon yung nami-mention kong intense or extreme. Dito kayo parang nagugutom. Gutom na naman si Moonchild. Ayun lang naman. Manage your emotions sa mas practical. Kasi baka dyan kayo nagkakaroon ng ilang emotional imbalances. Kumbaga, reflect on your emotional sector, maglaan ng boundaries sa inyong sarili, sa inyong person, at tingnan kung paano kayo naapektuhan sa relasyon. Alam ko may hugot, may hugot talaga, guys. Hinuhugot sa tadyang ito. Ano daw? May intense and I feel life-changing ang 2025 para sa inyo, Scorpio. Sana piliin nyo yung landas. Kaya nga pinapaalalahanan kayo dito, na pagnilay-nilayan kung andito pa ba, kung sabay pa ba kayo nag-iinat or hindi na. Okay? Parang ganoon lang naman yan. Minsan pinapalawak pa natin, pinapahaba-haba pa natin, Moonchild. Yun lang naman yan. Sabay pa ba kayo? Or hindi na? Balance pa ba yung nararamdaman? Or isa na lang ang nanlalaban? Okay? Okay. May pagbibigay din kasi nung pagkakaiba din. Yes po. But I feel na may intense sa inyong connection. Kaya lang ayan minsan talaga hindi na nagsasabay, hindi na pareho ng emosyon. For some of you yun, okay? Hindi kailangan laliman. Kasi meron ako nakitang bago. Again, transformation, guys.
New beginnings ang naghihintay. Huwag niyong pahintulutan ma-stuck sa isang position ang inyong mga sarili. Kasi baka dyan kayo, paano natin matatanggap itong soul level connection na ito kung stuck kayo sa isang bagay na wala nang give and take. Okay? For some of you, maaring wala talaga dito sa buhay pag-ibig relasyon. Dito kayo nag-iinit saan yan? Para sa ilan, especially single, sa inyong personal growth. Okay, dadaan kayo sa healing. Iba-iba tayo dyan eh. Well, iba-iba yung proseso ng puso. Pero I feel dito sana mapaangat nyo yung awareness sa inyong mga sarili. Yung liwanag dyan. Dyan kayo mag-focus para marating nyo talaga yung mga bago. Itong life-changing na aking na-mention. Single, meron eh. New romantic love interest ang umaangat dito. Pero balance is the key. Huwag kayo magmadali. Okay? Yun lang naman. Reflect. Reflect sa inyong nararamdaman. Kasi medyo malalim, may hugot ang Scorpio 2025. Kung ano yung gusto nyong marating, take it easy, unti-unti. Take it slow. Focus muna sa ilang sitwasyon kung saan kayo higit na pwedeng mag-grow. Kung kailangan ganun ang gawin. Okay? More on self-care and self-love. Yung aking nakikita dito, guys. Stay positive pagdating sa inyong buhay. Love life. Okay, kuha tayo ng ilang messages pa. Scorpio, Aries. Yung energy ni Aries, hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-sign. Maangat po yung pagiging independent. Ang dami nito. Kunin lang natin yung pinaka-salita pa. Ayan. Independent on fire. Nag-iinit. Sabi ko nga, ang yung relationship, magiging active kayo. Active. Sexual union. For some of you, first house. Alam niyo, sabihin ko palang, new beginnings. Aries is in the first house. So, yung kayo mismo, single ka pa man in a relationship, kayang-kaya nyong tumayo sa inyong mga sariling mga paa. Walang kulang sa inyo kahit pa sa mga pagkakataon na longing kayo or andyan yung cravings sa relasyon. Lagi nyong tatandaan na kayang-kaya nyo kahit kayo lang muna. Okay? Huwag kayong magpakulong or magpasakal. Ano daw? Sa isang relasyon na hindi na ibabalanse. Deserve niyo yung freedom, guys. Para maging, alam mo yun, mas maalwan, mas magbuka ang bulaklak. Charot. Yun na magbukas ang pinto ng oportunidad pagdating sa inyong buhay relasyon. Ang galing, ang ganda. First house, sa inyo to. Kayo na mismo ito, kahit kayo lang muna, yung inyong mga aura, higit kayo magiging magnetic, charming, hindi nyo pa man yan ma-realize, or sabi ko nga, healing, physically, mentally, emotionally, focus muna sa inyong mga personal growth. Huwag nyo rin kakalimutan yung kayo. Okay? At ang buhay pag-ibig, yung longingness na yan, kusayang lalapit kapag kayo ay fully recovered, fully healed, kumbaga, healthy, version 2.0 ng mga Scorpio ngayong 2025 love messages. Ito yung umangat para sa inyo.